Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon ay ang um, ikalimang topic sa eschatology, ang heaven. So, na-topic na po natin ang death, judgment, hell, at ang purgatory kung saan ito ay connected sa heaven, kung saan ang purification at ang paglilinis ng ating temporal punishment. So, ito po ang heaven. CCC 10:23. Those who die in God's grace and friendship and are perfectly purified live forever with Christ. They are like God forever, for they see Him as He is face to face. So, ayun po, sa heaven, sa langit, ang mga namatay sa grasya at pagkakaibigan ng Panginoon at ang na-purify, perfectly purified, ay mabubuhay kasama ang ating Panginoong Jesus. They are like God forever. For they see Him as He is face to face. So, dito po, kasama natin ang ating Panginoon face to face, harapan. CCC 10:24, this perfect life with the most holy Trinity. This communion of life and love with the Trinity, with the Virgin Mary, the angels, and all the blessed is called heaven. Heaven is the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings, the state of supreme, definitive happiness. Ayun nga po, doon sa heaven, makakasama natin ang ating Panginoon, ang mahal na Birheng Maria, ang mga anghel at ang mga banal. Kung saan ang fulfillment, ang katuparan ng ating mga deepest longing. Ang supreme definitive happiness, ang kaligayahan na hindi describe, supreme, pinakamalalim na kaligayahan. CCC 10:25, to live in heaven is to be with Christ. The elect live in Christ, but they retain, or rather find their true identity, their own name. Ayun po, yun nga ay mabubuhay tayo kasamang ating Panginoon. At nandito ang ating true identity, kasi sa buhay na ito, tayo ay stained by sin. So doon, perfectly purified. So, and doon ang ating true identity. CCC 10:26, by His death and resurrection, Jesus Christ has opened heaven to us. The life of the blessed consists in the full and perfect possession of the fruits of the redemption accomplished by Christ. He makes partners in His heavenly glorification those who believe in Him and remain faithful to His will. Heaven is the blessed community of all who are perfectly incorporated into Christ. Ito nga po, ito ang pagsasama-sama ng mga
nanatili sa ating Panginoon. Nanatili na naniwala sa pagkamatay at sa pagkabuhay ng ating Panginoon ay binuksan niya ang langit. Ito ang buong-buo at perfect na yung bunga ng ating ng kanyang ginawa. At ang partner niya, ang mga naniwala sa kanya at nanatili na faithful sa kanya. Ito ay ang blessed community of all who are perfectly incorporated into Christ. Ito ay ang community ng mga na-perfect sa ating Panginoon. CCC 10:27, this mystery of blessed communion with God and all who are in Christ is beyond all understanding and description. Scripture speaks of it in images like light, peace, wedding feast, wine of the kingdom, the Father's house, the heavenly Jerusalem, paradise. No eye has seen, no ear heard, nor the heart of man conceived what God has prepared for those who love Him. Dito po, ang mystery ng banal na communion, pakikipag-isa sa ating Panginoon, ay ito ay hindi beyond sa ating understanding, sa ating pagkaunawa at sa beyond description. Sa mga scripture ay sinasabi ang mga images, ang buhay, ang ilaw, ang kapayapaan, kaharian, at ang bahay ng Ama, at ang heavenly Jerusalem. Paradise ay ang hindi pa nakikita ng mata at hindi pa naririnig, at ang hindi matarok ng puso, kung ano ang inihanda sa atin ng ating Panginoon. CCC 10:28, because of His transcendence, God cannot be seen as He is, unless He Himself opens up His mystery to man's immediate contemplation and gives him the capacity for it. The Church calls this contemplation of God in His heavenly glory the beatific vision. Ayun po, di ba, lagi nating naririnig ang beatific vision. Hindi natin makikita, hindi natin mauunawa ng ating Panginoon unless na i-open niyang kanyang sarili upang maunawaan natin siya, at ang capacity maging ang maunawaan natin ang ating Panginoon, at ang tawag dito ay ang kanyang glory, ang kanyang beatific vision. CCC 10:29, in the glory of heaven, the blessed continue joyfully to fulfill God's will in relation to other man and to all creations,
Already they reign with Christ, with whom they shall reign forever and ever. So dito nga makakasama natin ang ating Panginoon at ito ay isang forever. Ano ano ba ang mayroon sa heaven? Ano bang meron sa langit? Ang heaven ay the dwelling place of God, a spiritual state of everlasting communion with God. Ayun, makakasama na natin ang ating Panginoon. A place or condition of utmost happiness. Something that is very pleasant or enjoyable. A real place where the people of God will live, where God and angels live. The abode of God, the angels, and the spirit of the righteous after death, the place or state of existence of the blessed, often the mortal life. Ayun nga po, dito sa heaven, ang dwelling place ng ating Panginoon, kung saan doon natin siya makakasama at ang walang hanggang kaligayahan kasama ang mga angels at ang mga blessed at ang Blessed Mother. Ayun. So, after ng death, di ba, topic na natin ang death. Na after ng death, agad-agad ay huhukuman tayo ng ating Panginoong Jesus. At doon nga, malalaman sa ano bang naging buhay natin, ano bang pinili mo, kung saan ka mapupunta, sa heaven ba or sa hell. Number 1, meron tayong 7 classifications ng heaven. Ang una ang peripheral beatitude. The primary joy of heaven is the beatific vision of God. Sensory delights of the glorified body. The eyes behold ravishing beauty. The ear, glorious music, far more ravishing than earthly music. Ayon, ang kaligayahan sa langit. At ang beatific vision ng God. Kung saan ang kagandahan na sobrang kagandahan at ang music na kahali-halina sa pandinig. Ayon kay St. John Bosco, as I stood there basking in the splendor of those gardens, I suddenly heard music most sweet, so delightful and enchanting, a melody that I could never adequately describe it. So habang si John Bosco daw ay nasa langit, pinagmamasdan niya ang splendor, ang kagandahan ng garden sa heaven nang may marinig siyang music na enchanting at delightful.
na hindi niya describe. Number 2, glorified body. So, di ba po sa bandang huli, pag binuhay na ng Panginoon, ang mga namayapa ay um, muling magkikita ang soul at ang body. So, magkakaroon na po tayo ng glorified body. St. Thomas Aquinas describes 5 characteristics of glorified body. Number 1, incapable of physical pain or death. So, dito po, wala ng sakit at wala ng kamatayan. Number 2, there will be no imperfections in the body but a new form of beauty. It will still be one's own body but restored and glorified. So ito rin po, itong katawan na to ay mare-restore at mag-glorified at wala ng imperfection. Ayun po. Number 3, glorified body possess subtlety by which the body is under command of the soul. It can pass through walls, for instance. Ayun po yung ating glorified body ay magkakaroon ng subtlety kung saan, di ba po ngayon, kung gusto mong pumunta doon ay maglalakad ka ng malayo. So, dito po ay pwede kang mag-pass through sa walls. Di ba? Pag may nakaharang, di ba, hindi ka makadaan. So, dito ay pwede kang tumagos. Number 4, agility, which enables the body to travel immediately to any distance at the wink of an eye. Heaven is not static. A new body implies movement and functionality. Ayun, sa isang iglap ay, halimbawa gusto mong kung saan pumunta. Sa isang iglap ay makakarating ka na doon. Number 5, will shine like the sun or brightness. It will be a sharing of Jesus' transfiguration on Mount Tabor. Glorified souls and bodies are fully alive to beauty. Ayun. So, ayun po. Ang ating glorified body ay magsa-shine ng parang araw. Brightness. Na kung saan, di ba, ang ating Panginoong Jesus sa Transfiguration, para siyang nagluningning, nag-ilaw. So, ganon ang ating magiging kalagayan. Glorified body. Kaluluwa at katawan. So number 3, sublime beauty. Heaven is indescribably beautiful. Ayun, hindi siya ma-describe kung ano ang kagandahan nito. Saint Faustina Kowalska says, today I was in heaven in spirit and I saw its inconceivable beauties and the happiness that awaits us after death. I saw how all creatures give ceaseless praise and glory to God. I saw how great is happiness in God, which spreads to all creatures, making them happy. And then all the glory and praise which springs from this happiness returns to its source. Ayun. Ang
si Sister Faustina ay napunta ng heaven. Nakita niya ang kagandahan doon at ang happiness na naghihintay sa atin after ng death. Nakita niya ang mga creatures na walang katapusang nagpupuri sa ating Panginoon. At nakita niya kung gaano ang happiness. Ang happiness ng mga creatures. Kung saan ang happiness ay ibinabalik kung saan ang source nito, kundi ang ating Panginoon. Saint Seraphim of Sarov, isang Russian mystic, he experienced an ecstasy lasted for 5 days and contemplated the inexpressible joy and beauty of heaven. If you knew what sweetness awaits the souls of the just in heaven, you would be resolved to endure all sorrows, persecutions, and insults in this passing life with gratitude, even if your very cell is full of worms and they gnawed on your flesh throughout your entire life. You would accept it all in order not to lose that heavenly joy which God has prepared for those who love Him. Si Saint Seraphim ng Sarov ay isang Russian mystic. At nagkaroon siya ng ecstasy at napunta siya ng heaven for 5 days. At ang sabi niya, kung alam niyo lamang kung ano ang katamisang naghihintay sa heaven. Kung anong sorrow, kung anong pighati, persecutions, at mga insulto dito sa buhay na ito, kahit pa ang iyong katawan ay magkaroon ng uod at kainin ito, sa buong buhay mo ay tatanggapin mo dahil wag mo lamang mawala ang heavenly joy which God has prepared para sa mga nagmamahal sa Kanya. So, ayun, gaano pa yung kaligayahan yun, di ba? Ang naghihintay sa atin sa heaven na lahat ng mga pag-aalimura, pag-iinsulto, kahit pakainin ka ng uod, ay kung alam mo lamang kung ano ang naghihintay sa iyo doon, ay titiisin mong lahat ng iyon at tatanggapin mo with gratitude. Masaya mong tatanggapin ang lahat ng iyon. Number 4, flowers, meadows, rivers. Some may think of heaven as a type of cloudscape with no more flowers or meadows. On the contrary, many saints who glimpse heaven attest to the presence of meadows covered with exquisite flowers and rivers. So, ang heaven daw ay hindi lang isang cloudscape, hindi lang mga ulap. Doon, meron ding flowers, mga bulaklak, mga meadows, mga parang na covered meadows na covered with exquisite flowers and rivers. So dito, 'di ba?
sa mga picture, di ba, pag andyan yung heaven, picture ng heaven, di ba, merong parang tapos may mga rivers at may mga flowers. Saint Anna Schaffer describes what she saw on her 3-day visit to heaven. While I was praying, I was enraptured from the world. My life was hanging by a thread. The clouds opened up, and a marvelous garden full of flowers appeared in which I could walk a long distance. I cannot describe to you all the marvels that our good God gives to those who he loves. There are also meadows and forests and rivers and mountains, homes and buildings, but everything in transparent and spiritualized. Well, here on earth, everything is tainted. Ayun nga po, ang heaven, Saint Anna Schaffer ay meron siyang 3-day visit sa heaven. Sa kanya habang siya nananalangin ay na-enraptured siya from the world. Nakita niya ang clouds ay bumukas. At nakakita siya ng isang marvelous na garden. Full ng mga flowers na siya ay pwedeng lumakad ng long distance. Merong meadows, mga kaparangan, kagubatan, ilog, at kabundukan. At meron ding mga homes at buildings, bahay at mga buildings, kung saan ang lahat ay is spiritualized. While here on earth, everything is tainted. Ito pa, yung ganda ng mundo natin dito ay tainted pa. Ang lahat ng nandoon ay is spiritualized. Saint John Bosco as Saint Dominic Savio to see some supernatural light. Saint Dominic told him, no one can see it until he has come to see God as he is. The faintest ray of that light would instantly strike one dead because the human senses are not sturdy enough to see it. Ayun po, inas ni St. John Bosco si St. Dominic Savio. At ang isang maliit na ilaw ay mai-strike tayo, strike one dead. Pwede tayong mamatay sa kapirasong ilaw na yon, itong ating mortal na katawan. So, doon nga po, yun nga po ang sinasabi. Kaya doon, kailangan natin ng sanctifying grace. Yun ang ating magiging damit doon upang maging karapat-dapat ka sa heaven at purely purified. Walang taint. Indescribable light. Saint Teresa of Avila conveys in her autobiography, it is a light which knows no night, rather as it is always light. Nothing ever disturbs it. In short, no man, however gifted he may be, can ever, in the whole course of his life, can arrive at any imagination
of what it is. So, ayun po, isang ilaw, indescribable light, kahit walang araw. Wala ang ano doon, ang ilaw na walang gabi. Laging maliwanag. At dito sa buhay na ito, wala pa tayong makikita ng ganoong ilaw. At hindi tayo arrive sa ating imagination kung ano ito. Saint Mary of Jesus crucified, isang mystics. I saw the Blessed Virgin, the angels and the saints who welcomed me with great kindness. I even saw my parents in the middle of them. I contemplate the radiant throne of the Holy Trinity and our Lord Jesus Christ in his humanity. There was no sun, no lamps, and yet everything shone with an indescribable light. So, yun nga po, walang ilaw pero maliwanag. Nakita ni Saint Mary of Jesus crucified, nandun ang ating mahal na birhen, ang mga anghel, at ang mga banal na winelcome siya at nakita niya doon ang kanyang parents. Pinag-anilayan niya ang maningning na trono ng Holy Trinity at ang ating Panginoong Jesus sa kanyang humanity. Ayun, walang sun, walang araw at walang lamp. Ngunit lahat ay maliwanag at isang indescribable light, isang hindi maipaliwanag na liwanag. Number 6, beatific vision. Moses asked God to see his glory and God responded, "No man can see me and live." Wala daw makakita sa ating Panginoon na nabuhay. With the coming of Christ, the way opens to behold God face to face. Ayun. Dahil ang ating Panginoon Jesus ay dumating at nagkatawang tao. So, kaya makikita na natin siya face to face. Kasi ang ating Panginoon ay pure light. At ang nakakita nun ay mamamatay. Sa John 3:2, 1 John 3:2, we are God's children now. It does not yet appear what we will be, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Ayun. Tayo ay mga anak ng Panginoon. Pero, alam natin na tayo ay magiging katulad niya. For we shall see him as he is. Tayo ay mga anak ng Panginoon. Hindi pa natin to nakikita ngayon, pero tayo ay magiging katulad ng ating Panginoon at nakikita natin siya as he is. Kung makikita natin ang ating Panginoon
and we shall see him as he is. Beatific vision comprised in three Latin words. Beatus, happy, facere, to make, visio, which means sight. A beatific vision is a sight that makes one happy. What is the cause of happiness? It is the sight of God, the most holy Trinity. Ayon, ano ba ang beatific vision ang nagpapasaya sa atin? Pero saan ba nagmumula ang ating kaligayahan? Kundi sa ating Panginoon sa Most Holy Trinity. The mystics assure us that to see God's beauty is worth enduring all manner of hell on earth. Imagine some sight that makes you intensely happy, then multiply it by a billion. There you have a morsel of what happiness flows from the vision of God. Ayun. Kung paano daw ma-describe ang ina-assure tayo ng mga mystics na upang makita ang God's beauty ay worth na i-endure natin ang hell, na labanan natin ang hell. At imaginin mo kung paano, kung gaano ka-intensely happy, kung gaano ka sobrang kaligaya na kung halimbawa sobrang mong kaligaya ay imumultiply mo pa iyon sa billion times. Di ba sa purgatory, yung pagka-miss mo kay God, di ba, ita-times mo sa million times, doon mo mararamdaman kung gaano yung kaliit na idea kung paano mamimiss si God. Dito naman sa heaven, kung gaanong kaligayahan ay kung ano, imagine mo kung ano yung bagay na magpapaligaya sa iyo. Times mo yon sa billion times at magkakaroon ka ng maliit na piraso ng idea kung gaano kaligaya yon. What happiness flows from the vision of God. Kung gaano kakaligaya kapag nakita mo ang Panginoon. Times, billion times. Complete fulfillment, beatitude, ang ultimate reality ng heaven. St. Thomas Aquinas, sabi ni St. Thomas Aquinas, the perfect good that satisfies the inmost desire of the rational being. Ito ang satisfaction natin, di ba? Naghahanap tayo ng kaligayahan. Ngunit, ito ang the inmost, kung ano yung pinaka-ibig natin na desire na madidesire natin. Only the uncreated and infinite good can fully satisfy the desire of a creature which conceives universal good. It means nothing finite, be it pleasures, riches, talents, power, or prestige, can ultimately satisfy the hunger for infinite happiness found within the human heart. Only infinite beatitude, namely God, can satiate an infinite hunger.
It means walang may hangganan, maging ito man ay kaligayahan, kayamanan, talento, power, kapangyarihan at karangalan ang makakasatisfy sa infinite happiness. Kundi makikita lamang ito sa infinite beatitude sa ating Panginoon, kung saan siya lamang ang satisfy, fulfill sa ating infinite hunger. Diba, naghahangad tayo ng mga kayamanan, mga prestige, mga karangalan, diba? Pero ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Ayon kay Father Jean Caswade, isang Jesuit priest at writer, the essence of their supreme joy is but the tide of the very happiness of God, ebbing and flowing into their souls according to the capacity of their hearts. Consider a person who has loved you more than any other, parents, spouse, or friend. In their presence, love naturally flows out of your being. If God is the source of all goodness, then how simple it will be to love Him in response. So, di ba kapag sa iyong tahanan, kasama mo ang iyong magulang, ang iyong asawa mo, kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, ang love ay nagpo-flow na lang naturally. So, ganun din sa ating Panginoon. Paano pa kung kasama natin ang ating Panginoon na siya ang source ng all happiness? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple mahalin ang ating Panginoon. Ayon kay Saint Gertrude the Great, the palace of eternal splendor. I beheld the celestial abode, radiant with divine splendor, where its soul had a dwelling place according to the degree of love with which they had served God on earth. The whole place was filled with an ineffable harmony, and the saints, clothed in garments of resplendent glory, rejoiced ceaselessly in the vision of God. Doon daw meron tayong tahanan according kung paano natin minahal ang Panginoon. Ang mga banal ay nandoon radiant sa kanilang resplendent glory, sa kanilang gloria. Nagre-rejoice sila sa ceaselessly. Nagre-rejoice sa vision of God. The soul, in being united with God, is immersed in an ocean of delight beyond description. The light of divine love pervades all, and the saints rejoice in the eternal embrace of their Creator, never ceasing in their hymns of praise. For Gertrude, heaven was not only a place,
but an eternal experience of love completely by God, a never-ending immersion in divine joy. Ngayon, sabi ni Saint Gertrude, ang heaven ay hindi lang lugar, kundi ang eternal experience ng completely ng pagmamahal ng Panginoon. Ang walang hangganang pagkadama ng divine joy, ng happiness. Ayon kay Saint Catherine of Siena, the City of Light and the Fire of Divine Love, she describes heaven as a place of unceasing love, where every soul is perfectly satisfied, yet eternally drawn deeper into God's presence. She emphasizes that the joy of heaven is not static but ever growing. Yun, dinescribe niya ang heaven na isang lugar ng unceasing love, ng walang humpay na pag-ibig sa ating Panginoon. Eternally drawn deeper into God's presence. So kasama natin ang Panginoon at tayo ay napakaligaya. At ang joy of heaven ay hindi static, hindi hanggang doon lang, kundi ever growing. Dialogue with Christ. So si Saint Catherine of Siena ay may dialogue with Christ. Their joy is so great. Ito, sabi ito ng ating Panginoon. Their joy is so great that no one could comprehend it. For they see me, who am all good, and they share in that good with a new freshness that does not fade. Yun. Ang kanilang kaligayahan ay napakalaki na walang makakapag describe, na walang tarok, ganon. Dahil nakikita nila ako at ako na all good. And they share ang new freshness na hindi nag-fade, hindi nawawala. They are clothed in brilliant garment of my eternal will, and their life is in my Son, the Word, in which a way that they are transformed into me with no resistance. So, ang mga kaluluwa doon ay cloth na dadamta ng brilliant garment according sa eternal will ng ating Panginoon. Ang kanilang buhay ay nasa aking anak, kung saan sila ay transformed into me with no resistance. Ayon sa ating Panginoon, the Blessed One exalt in my eternal vision, sharing in my goodness with the affection of love. Their desires are full, for they have what they desired, and their desire being full is at rest in my eternal vision. They are established in love for me and for their neighbors, and they rejoice in sharing the good that they have, tasting in me the delight of the love they had received. Ang mga banal ay re-rejoice sa eternal vision ng ating Panginoon.
nagsishare tayo ng kanyang goodness at ng kanyang affection. Ang desire, ang ating um, kaligayahan ay full. Ang kumbaga is, di ba, wala nang hahanapin pa. Dahil full ang desire ay is at rest. So, yun nga, hindi ka na maghahanapan ng iba dahil sa eternal vision ng God. They are established in love for me. So, ang pagmamahal sa Panginoon at sila ay nagre-rejoice, nagsasaya at sinishare ang good na nasa sa kanila, kung saan tasting in me the delight of love they have received. So, tanging sa Panginoon at tanging sa Panginoon lamang ang ating kaligayahan. So, ito po, review tayo ng konti. Ang heaven ay ang the dwelling place of God, ang tirahan ng ating Panginoon, kung saan sa ating pagkamatay upon death, di ba, magkakaroon tayo ng judgment sa pagkamatay, kung saan, kung anong pinaghirapan natin dito, kung anong ginagawa natin dito sa buhay na ito, upon death ay matatapos na ang lahat. Parang picture, hanggang doon na lang. So doon, sa pagkamatay, huhukuman ka ng ating Panginoon kung saan ka mapupunta, sa heaven or sa hell. Sa heaven, natapik na po natin ang hell at ang purgatory, kung saan ang paglilinis ng mga kaluluwa na may mga natira pang temporal punishment. Dito sa heaven, ang heaven ay may peripheral beauty, kung saan may mga kaparangan, may bundok, may rivers, may garden at may flowers. At meron tayong glorified body na sa katapusan ng mundo, ang body at soul ay muling magmimit. Ang body and soul na naghiwalay noong kamatayan ay muling magtatagpo at magkakaroon ng glorified body, kung saan ang glorified body ay walang pain at walang kamatayan. Walang imperfection. Ito ay isang restored at glorified. At mayroong subtlety, kung saan ay makakapastro na sa mga walls. Pwede nang yung tumagos sa mga walls. At enables the body to travel. So, pwede na sa isang iglap, pag ginusto mong pumunta doon, ay makakarating ka na. At tayo ay mag-shine like the sun, tulad ng ating Panginoon nung siya ay nagningning sa Mount Tabor. So, magiging ganun din ang ating katawan, na parang araw. At meron tayong sublime beauty, dahil ang heaven ay indescribably beautiful. So, hindi mai-describe na kagandahan. At
Meron nga mga flowers, meadows, rivers, forest. At merong mga buildings at meron tayong mga tahanan doon according kung sa level kung paano natin minahal ang ating Panginoon. At ayun nga, indescribable light kung saan maliwanag kahit walang araw, walang lampara, at doon ay walang gabi. Puro liwanag. Meron at may beatific vision kung saan ang ating Panginoon ay puro light. At kasama natin doon ang ating Panginoon kung saan ang walang hanggang kaligayahan, ang katuparan ng ating mga ninanais at pinapangarap. Ayun, kung saan yun nga ang kaligayahan na times mo sa billion times, di ba? Kung saan ka imaginein mo kung saan ka isang masaya. Times mo yon sa billion times at magkakaroon ka lang ng kaunting idea kung gaano ang kaligayahan na iyon dahil sa vision ni God at ang complete fulfillment. So, ayun nga, yun yung wala nang hanapin pa. Kasi kahit na ang mga kayamanan, ang mga powers, ang mga talents, ang mga karangalan, ay hindi matutumbasan ang kaligayahan na kasama ang ating Panginoon. Yan, meron tayong supreme joy. Ayun. So, ayun nga, ito ang topic ng eschatology, death, judgment, hell at heaven, kung saan na topic natin ang purgatory, kung saan ang purgatory ay ang paglilinis. At ito ang mga description ng mga mystic at mga saints sa heaven, kung saan kahit ako hindi ko ma-justify kung gaano kaligayahan ang naghihintay doon na di ba nga kahit na anong persecution, anong hirap, anong sakit, kahit nakainin tayo ng uod dito sa buhay na ito at kainin ang ating laman, ay i-endure natin para lang dito kung alam lang natin kung ano ang kaligayahan sa heaven. Ayun. So, ayun nga. Ngayon tayo, habang nandito pa tayo, dahil sa pagkamatay, ay matatapos na ang lahat. Doon ka huhukuman kung ano ang iyong mga ginawa. Dito, makakapag-prepare tayo, ano ba ang gusto mo? Heaven ba or hell? At doon nga sa purgatorio kung saan nakita natin kung ano ang pagdurusa bago marating ang heaven. Ibinigay na ang mga kasulatan, ibinigay na nangaral ng ating Panginoon, nandiyan ang Biblia, ang mga saints, ang mga mystics na approve ng church. Andoon sila. So, sila ang mga ibinigay ng Panginoon upang tayo ay gabayan at nandito ang ating simbahan upang gumabay sa araw-araw nating buhay. At nandiyan ang ating Panginoon.
Ano pa ba? Ano pa ang kaligayahang nanaisin mo, di ba? Kung saan sa heaven, kasama natin ang ating Panginoon. Nasa sa atin na lang ngayon kung paano natin paghahandaan ang papunta ng heaven. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless.